Darap po tayo sa pag-aaral ng salita ng Diyos and pinamagatan po natin ang ating sermon sa hapon na ito na The Gospel and Resurrection. The Gospel and Resurrection. At ang text po na ating pong pagbubulay-bulayan sa hapon na ito, and as you notice, no, we will be stopping for now sa ating pong series sa Beatitudes. Because today is the first Sunday and we will be celebrating the Lord's Supper, so I decided to guide everyone sa ating pong pagbabalik tanaw at sa pag-appreciate ng ginawa ng ating Panginoong Jesucristo so that we can enjoy this great salvation. Romans chapter 4 verse 25 ang ating text. Babasahin ko po mula sa Filipino Standard Version. Mas nagustuhan ko yung translation ng FSV kaysa sa ang bagong ang Biblia dito po sa particular verse na ito. Ganito po yung nakasulat sa translation na ito. Roma, Kabanatang 4, talatang 25. Ibinigay siya upang mamatay dahil sa ating mga pagsuway at muling binuhay upang tayo ituring na matuwid. Ito po ang salita ng ating Diyos. Madalas, kanina pong 2:00 ng hapon ay nagsimula tayo ng bagong series sa ating Bible class, which is one of the marks of a healthy church. At yun po yung biblical na ebanghelismo or biblical evangelism o yung pong pangangaral ng mabuting balita ng ating Panginoong Jesucristo. Now, whenever we hear the preaching of the gospel, or whenever we hear evangelism being done, ang isa sa mga kapansin-pansin na detalye sa ebanghelyo o sa mabuting balitang ipinapangaral ay yung ang Panginoong Jesucristo ay nagdusa at namatay doon sa krus sa Kalbaryo at tila baga sa paraan ng evangelism or even preaching of the gospel, itong pagdurusa at kamatayan ng Panginoong Jesucristo ang ibig sabihin ng gospel. Hindi ko po sinasabi na mali iyan, na sa ating pangangaral ng ebanghelyo, sa ating pag-share ng good news, ay bibigyan natin ng diin ang pagdurusa at kamatayan ng ating Panginoong Jesucristo. Pero ang gusto ko lamang sabihin ay hindi po dapat doon lamang humihinto ang ating pong pangangaral ng ebanghelyo. Kasi pag binasa po natin ang gospel accounts sa New Testament at pag sinuri po natin mismo kung papaanong ipinaliwanag ng Panginoong Jesucristo ang kanyang misyon nung siya ay nandito sa ibabaw ng mundo, makikita mo na meron pang mas kumpletong larawan kung anong ibig sabihin ng gospel. Totoo ng ating Panginoong Jesucristo, tinuro niya at sinabi niya sa kanyang mga alagad na darating ang oras na siya ay magdurusa at siya ay mamamatay. Pero hindi po siya uminto doon. Meron pa siyang dinagdag na mahalagang impormasyon patungkol sa kanyang misyon bilang Mesaya ng mga makasalanan. At dapat tayo, hindi rin tayo ihinto doon na siya ay namatay doon sa krus ng Kalbaryo. Let me share with you one example. Doon po sa mga gospel writers dito po sa New Testament, si Apostle John, ang isa sa mga nagturo sa atin sa kanyang record ng pinakabuong pagkaintindi sa kung ano yung misyon ng Panginoon, kung bakit nagpunta siya sa ibabaw ng mundo. At ang isa po sa mga passages na yan, in John chapter 2, verses 13 to 22, hindi na natin babasahin kasi medyo mahaba. Pero alam kong familiar tayo lahat. Ito po yung eksena kung saan ang Panginoon, nilinis niya yung templo. Tandaan niyo yun, yung maraming nagtitinda, maraming maniningil doon, maraming mga merchandise doon. At nagalit ang Panginoon at pinagtataob niya ang lahat ng yon, pinaalis niya yung lahat ng mga nagtitinda at ng mga bumibili. At syempre, yung mga Hudyo, nagalit sila sa Panginoong Jesucristo at humingi sila ng explanation. Bakit mo ginagawa yan? At ang isa sa mga kamangha-mangha na sagot ng Panginoon doon sa kanyang encounter with the Jewish people, doon sa panahon na yun, verse 19, ang sabi niya doon, gibain ninyo ang templong ito at aking itatayo sa loob ng 3 araw.
Kasi nilinis niya yung templo. Sabi ng mga Hudyong kaaway niya, bakit mo ginawa yan? No? Sabi niya, gibain niyo itong templo na ito at aking itatayo sa loob ng 3 araw. Dito makikita natin, kahit ang Panginoong Jesucristo, alam niya at malinaw sa kanya kung ano yung dapat niyang gawin, kaya siya nagpunta dito sa ibabaw ng mundo. Hindi niya lang po sinabi na, yung tinutukoy po ng Panginoon dito na templo, hindi yung physical na templo. Yun yung pagkaintindi ng marami. Kaya nga, di ba nung hinahatulan ng Panginoon, dun sa hukuman, ilan sa mga nagpatotoo yan, sinabi, ano to, revolusyonaryo ito kasi nagbanta siya na wawasakin niya yung templo. Very important sa mga Hudyo yung templo, yung building na tinatawag na templo. Pero hindi po yun yung tinutukoy ng Panginoon na templo, yung tinutukoy niya yung sarili niyang katawan. Para sa Panginoon, darating ang araw na papatayin siya ng mga Hudyo. Gigibain yung templo. Sabihin yung kanyang katawan. At sabi diyan, itatayo ulit ito. So ibig sabihin, papatayin ng Panginoon, pero pagkatapos ng 3 araw, bubuhayin siyang muli. Ayan, dito makikita natin, ang Panginoon, malinaw sa kanya na merong point sa kanyang ministry, merong point sa kanyang mission, mamamatay siya, pero hindi matatapos doon ang kanyang ministry because there will also be another point kung saan siya muling mabubuhay. Hindi siya mananatiling patay. So undeniably, para sa Panginoong Jesucristo, yung pagdurusa at kamatayan, definite, mangyayari, bahagi ng kanyang misyon, pero hindi lang yun. Mabubuhay siya ulit. Gusto ko i-summarize yung ating pong pag-aaral ngayon pong hapon. Sa ganitong simpleng pamamaraan. The gospel message will never be complete unless we equally emphasize the death and resurrection of our Lord Jesus Christ. Sa ating pag-evangelize, sa ating pag-share ng gospel, sa ating desire to win people, to win sinners for the Lord, kailangan yung mensahe na dala natin sa kanila kompleto. At para magiging kompleto yung mensahe na yun, huwag mo lang bigyan ng diin lagi yung Panginoon na matay sa krus. Kailangan sa mensahe mo, kasama yung katotohanan na bagamat siya'y namatay sa krus, siya'y muling nabuhay. Okay? So 2 bagay po yung gusto kong bigyan ng emphasis dito. Number 1, the resurrection as vindication of the Lord Jesus. Pangalawa, the resurrection as the justification of those who believe. So dito po, makikita natin na kailangan tama ang pagkaintindi mo sa ebanghelyo para ito'y maging mabuting balita. At kaya mabuting balita kasi yung ating tagapagligtas na namatay para sa ating mga kasalanan ay nagpapatunay na siya yung pinangakong Mesyas. At yung kanyang muling pagkabuhay ay nagpapatunay din na yung kanyang ginawa na pagsasakripisyo sa krus ay sapat na para maging paraan ng kaligtasan ng mga sumasampalataya. Tingnan po muna natin yung una. The resurrection as vindication of the Lord Jesus. The resurrection as vindication of the Lord Jesus. Part po ng gospel yung resurrection. Okay, hindi lang po pinag-uusapan yung resurrection pagka Resurrection Sunday, pag Easter Sunday, Tapos ang nangyayari kasi ngayon sa evangelical church, parang masyadong departmentalized yung ating understanding ng gospel. Okay, celebrate natin yung kamatayan ng Panginoon pag mahal na araw. O celebrate natin yung resurrection ng Panginoon pag Easter Sunday. Pinaghihiwalay, parang binubukod nila, pero sa totoo, itong dalawa na ito magkasama sa isang mensahe. Ang isa sa mga mahalaga niyan, nung ating Panginoon ay muling nabuhay, merong pinatunayan. Hindi natin masyadong mabibigyan ng sobrang emphasis ito na ang kamatayan at muling pagkabuhay ng ating Panginoong Jesucristo ay hindi pwedeng paghiwalayin, pero mahalagang maintindihan natin kung bakit mahalaga silang pareho. Bakit mahalaga na bigyan natin ng diin na ang Panginoon hindi lang namatay at muling nabuhay? Sapagkat una, ang Biblia, ang buong Biblia mula lumang tipan at ang bagong tipan, ganyan kasi ang tinuturo niya patungkol sa gospel. So that's our first subpoint. The entire scripture attests to a complete gospel message. Bakit kailangan nating isama yung resurrection sa gospel preaching? Kasi sa Bible, kasama yung resurrection sa gospel message. Okay? So, sa Old Testament, ito pong
muling pagkabuhay ng ating Panginoong Hesukristo, siya'y hinula. So yung isang bagay, no? Pag pinag-usapan natin yung buong Bible, Old Testament, New Testament, sa Old Testament, prediction pa lang na mangyayari ang resurrection. Ibig sabihin, malinaw na binabanggit ng mga propetang sumusulat sa lumang tipan na ang Mesyas, siya'y darating, siya'y mamamatay, pero hindi siya mananatiling patay. Ang isa sa mga pinakamalinaw na hula dito, yung Psalm 16 verse 10, alam niyo kung ano nakasulat doon? Sabi niya, sapagkat ang aking kaluluwa sa Sheol ay hindi mo iiwan, ni hahayaan mong makita ng iyong banal ang hukay. Ngayon pong salitang hukay, pwede rin po nating i-translation na pagkabulok. Ano ibig sabihin? Ang Mesyas, totoong mamamatay siya, pero ang sabi ng Psalm 16 verse 10, hindi siya makakadanas ng pagkabulok. Hindi po ito yung tinutukoy na miracle, no, ng Roman Catholic Church na yung mga santo nila hanggang ngayon ay hindi pa rin nadedecay, hindi pa rin nabubulok. No? Hindi po yun yung tinutukoy dyan. Kasi kahit na yung mga santo nila yun na hanggang ngayon ay nakadisplay at hindi nabubulok, nananatiling patay yun. Okay? Pero ang tinutukoy dito ng sumulat sa awit, ang ating Mesyas, bagamat siya'y mamamatay, hindi siya mananatiling patay. Siya'y muling mabubuhay, hindi siya mabubulok, mabubuhay siya ulit. At ito po'y ginamit din dun sa Acts chapter 13 verse 35 para patunayan na ang Panginoon nabuhay siya. Ang isa pa sa pinakamalinaw na hula o tanda sa lumang tipan ay yung Jonah chapter 1 verse 17. Nakasulat doon, at naganda ang Panginoon ng isang malaking isda upang lunukin si Jonas or Honas, at siya ay nasa tiyan ng isda sa loob ng 3 araw at 3 gabi. Alam mo ba itong sinasabi dito na si Jonas ay nasa loob ng malaking isda na 3 araw at 3 gabi ay ginamit din ng Panginoong Hesukristo dun sa Matthew chapter 14 verse o Matthew 12:40 para patunayan na yung kanyang sinabing 3 araw ay mabubuhay siyang muli ay inihula sa lumang tipan. Kita mo? Kahit yung Old Testament, hindi man ganun kalinaw at hindi man ganun ka-direct na sinabing ang Messiah ay muling mabubuhay, mayroong mga clue na ang Messiah hindi mananatiling patay. And then when we go to the New Testament, yung nakita natin na hula sa lumang tipan ay tinupad sa pamamagitan ng pagkabuhay na muli ng ating Panginoong Hesukristo. Kaya yung Old Testament at New Testament, iisa lang yung mensahe nila patungkol sa Mesyas. Totoong mamamatay siya pero muli siyang mabubuhay. Yung hula sa lumang tipan, naging katuparan sa bagong tipan. At ang isa sa mga pinakamalinaw na nagpapatotoo niyan ay yung Panginoong Hesukristo mismo. Doon sa Luke chapter 24 verse 44, natatandaan nyo yung daan papunta sa Emmaus. Yung dalawa sa mga alagad ng Panginoon na very disappointed and probably depressed, dahil yung kanilang expectation na si Jesus yung Messiah parang nag-shatter, parang gumuho. Bakit? Kasi namatay yung Messiah. No? Pagkakaintindi nila, yung Messiah dapat hindi mamamatay, yung Messiah dapat maging victorious, yung Messiah dapat maglilid sa atin sa isang glorious emancipation, paglaya, mula sa pagiging alipin ng bansang Roma. Pero namatay yung Messiah, kaya lungkot na lungkot sila. Siguro kaya sila pupunta sa Emmaus kasi parang ayaw na namin maging disciple kasi namatay na yung Messiah. Tapos dun sa kanilang biyahe papunta sa Emmaus, nagpakita si Jesus, kaya lang hindi nila nakilala. Pero habang sila ay naglalakad papunta sa Emmaus, sinabi ng Panginoon sa Luke 24 verse 44, ito ang aking mga salitang sinabi ko sa inyo noong ako'y kasama pa ninyo na kailangang matupad ang lahat ng mga bagay na nakasulat tungkol sa akin sa kautusan ni Moises, sa mga propeta at sa mga awit. Parang sinasabi lang ng Panginoon doon sa mga disciples na yan, lahat ng hula sa Old Testament tutuparin ko. At hindi nila naiintindihan na yung palang kausap nila ay ang Panginoong Hesukristo. Nung nakarating na sila doon sa Emmaus, nung kumakain na sila, nung hinati ng Panginoon yung tinapay, parang tinanggal ng Diyos yung yung pagkabulag nila sa katotohanan na si Hesukristo yung kausap nila. Nakilala nila si Jesus Christ pala yun. At anong sabi dun sa kwento? The Lord Jesus immediately vanished from their sight.
But the point is, nung na-realize nila si Jesus pala yun, lahat pala ng sinasabi tungkol sa Messiah nagkatotoo sa kanya. Bakit? Totoong namatay siya pero nabuhay siya ulit. Ang ganda, no? Ang ganda nun. Lahat ng hula sa lumang tipan patungkol kay Jesus sa Messiah, hindi lang yung mamamatay siya, pati yung mabubuhay siya, natupad lahat sa ating Panginoong Hesukristo. So that's the first one, no, na gusto kong i-observe natin dito. Kaya natin kailangang pagsamahin yung namatay si Jesus at muli siyang nabuhay. Una, dahil ganun ang tinuturo sa atin ng buong Biblia. Pangalawa, kasi yung kamatayan at muling pagkabuhay ng ating Panginoong Hesukristo has something to do with the finality and sufficiency of the work of Christ. So secondly, the finality and sufficiency of the finished work of Christ. Kaya kailangan nating bigyan din ng diin yung si Jesus ay muling nabuhay kasi yun yung bumubuo, gumaganap sa kanyang trabaho bilang Messiah, sa kanyang mission as the Savior of sinners. Bakit natin sinabi na ang resurrection ng Panginoon ang vindication ni Jesus Christ? I think mas maintindihan natin ito pagka familiar tayo dun sa Yom Kippur sa Old Testament. Alam mo yung Yom Kippur? Minsan sa isang taon, di ba maraming mga pari sa templo, pero among those priests, meron tinatawag na high priest, no? Yung dakilang saserdote. So once a year, for the whole nation Israel, yung pong high priest na yon, ang tinatawag na dakilang saserdote, papasok doon sa pinakagitnang bahagi ng templo para mag-alay sa kasalanan ng buong bayan ng Israel. Yung tawag po doon Yom Kippur or Day of Atonement. At doon po sa Day of Atonement na yan, meron pong isang bahagi na may kinalaman sa ating Panginoong Hesukristo. At ano yun? Yung pong inaalay. Doon po sa kaloob-loobang bahagi ng templo para patawarin ang kasalanan ng buong bayan ng Israel. So yung pong pinakadakilang pare, siya magdadala noon doon. Pag tinanggap yun ng Diyos, okay, ang palatandaan para malaman ng Israel na tinanggap ng Diyos ang kanilang alay, lalabas yung dakilang saserdote mula dun sa pinakagitnang bahagi ng templo. Pagka kasi hindi lumabas, ibig sabihin, namatay yung dakilang saserdote doon sa loob na bahagi na yun ng templo. Hindi tinanggap ng Diyos ang kanyang alay. Pero pag tinanggap ng Diyos yung alay, lalabas yun, buhay. Diba? Ngayon, ito pong sakripisyo na ito, tinupad ng Panginoong Hesukristo. Sa papaanong paraan? Kasi, ang bayan ng Israel, nag-aalay sila ng ganito taon-taon. Yung Yom Kippur, once a year yun. Every year meron. Ano? Pero nung ang Panginoong Hesukristo nag-alay ng kanyang sarili doon sa krus ng Kalbaryo, siya ay tumanggap ng kaligtasan para sa lahat ng mga hinirang at ito'y ginawa ng Panginoong Hesukristo ng minsanan. Ng minsanan. Yung sinasabi ng author ng Hebrews, dun sa Hebrews chapter 10, na bakit kailangan ng Israel gawin na mag-alay ng paulit-ulit every year? Dahil ang dugo ng hayop kahit kailan hindi pwedeng mag-alis ng kasalanan ng tao. Temporary lang yan. No? Ang tawag ng mga theologian dyan, ano lang yan? Shadow. No? Shadow of what? Diba pag mayroong shadow, mayroong real. Diba? Halimbawa tayo, ako meron akong shadow dito sa likod. Yung shadow na yon, nagsasabi na mayroong totoong tao. Ano? Na nagmamay-ari ng shadow na yon. Ganon din, yung nangyayari sa Old Testament. Yung pong Yom Kippur ay shadow ng ng perfect and final sacrifice doon sa krus ng Kalbaryo na ginawa ng ating Panginoong Hesukristo. Ang anak ng Diyos, nagkatawang tao, nabuhay siya na walang kasalanan para alisin ang permanenteng ritual, pansamantalang ritual na ginagawa ng bayan ng Israel at palitan ito ng pangwalang hanggan na sakripisyo para sa kapatawaran ng kasalanan ng mga hinirang. Mas maganda basahin ko sa inyo itong Hebrews chapter 10 verses 8 to 10 kasi dito pinaliwanag, no? Yung significance ng
Paulit-ulit na ginagawa ng Israel sa lumang tipan sa templo, doon sa ginawa ng Panginoon doon sa krus ng Kalbaryo. Pakinggan niyo po yung sinasabi ng sumulat ng Hebreo. Nang sabihin niya na alay at handog, hindi mo kinalugdan sa mga handog para sa kasalanan, sa mga handog na sinusunog, na inihahandog ayon sa kautusan. Idinagdag din niya, masdan mo, O Diyos, ako'y dumating upang gawin ang iyong kalooban. Inalis ng Diyos ang unang pag-aalay, yung tinutukoy yung pag-aalay ng paulit-ulit doon sa templo sa Israel, ng bayan ng Israel sa lumang tipanan. Inalis ng Diyos ang unang pag-aalay upang bigyan daan ng pangalawa. Ano yung pangalawang pag-aalay? Sabi diyan, ang pag-aalay ni Kristo. Anong pag-aalay yun? Yung pag-aalay niya, hindi ng dugo ng hayop, kundi ng kanyang sariling dugo doon sa templo ng Diyos sa kalangitan. At dahil sa pagsunod ni Jesucristo sa kalooban ng Diyos, tayo ginawang banal dahil sa pag-aalay ng katawan ni Kristo, pag-aalay na minsanan at ang bisa ay magpakailanman. Kita mo yun? Kita mo dito yung kagandahan ng transition from the Old Covenant to the New Covenant. Sa Old Covenant, para mapatawad yung kasalanan ng mga tao, magpapatay ka ng hayop. Kukuhanin yung dugo at itatapon dun sa altar. Susunugin yung laman ng hayop. Paulit-ulit yun. Lahat ng kasalanan mo, mag-aalay ka. Pag hindi ka nag-aalay, hindi ka mapapatawad. Pero yung temporary ritual lang yun. Shadow. Nung dumating ang Panginoong Jesucristo, siya yung reality nung shadow na yon. Nung nag-alay siya dun sa krus ng Kalbaryo, sinabi diyan, minsanan at ang bisa ay magpakailanman. Kaya hindi na po paulit-ulit yung sacrifice ngayon. Diba? Hindi na po natin kailangan ng sacrifice. Kasi ang sacrifice ng Panginoon, ang bisa niya permanent. Tapos ito pa ang magandang balita. Sinabi po dun sa Hebrews chapter 10 verse 12 ang mga salitang ganito. Ngunit pinsan lamang naghandog si Kristo ng iisang alay na panghabang panahon para sa kapatawaran ng mga kasalanan, pagkatapos nito'y umupo siya sa kanan ng Diyos. Yan ang tanong, ano ibig sabihin ng sumulat ng Hebreo na ang Panginoon umupo sa kanan ng Diyos? Pabibigyan ko kayo ng background. Diba sabi ko, importante yung Yom Kippur sa Old Testament, yung pag-aalay, minsanan, kada taon para sa bayan ng Israel. At ang connection nito dito sa pinag-uusapan natin na resurrection ni Jesus Christ at sa kanyang sacrifice. Doon po sa Old Testament, nung meron pang templo, wala na kasing templo ngayon, kahit pumunta ka sa Israel ngayon, hindi mo na makikita yung templo doon. Ang nakatayo po ngayon doon sa lugar kung saan dati nakatayo ang templo, isang higanting moske ng mga Muslim. Wala na po yung templo ng Israel. Pero nung buo pa yung templo noon, meron pang animal sacrifice system, yung pong mga priest sa loob ng templo na nagsaserve, hindi po umuupo yung mga yon. Lagi silang nakatayo. Na, bakit? Kasi lagi silang nag-aalay. Biruin mo lahat ng mga Israelita na gustong humingi ng tawad sa Diyos, pupunta sa templo para mag-alay. Kaya yung mga priest po doon walang tigil sa kapapatay ng hayop, susunog ng hayop, katatapon ng dugo sa altar. Hindi sila umuupo. Kasi walang tigil ang pag-aalay. Pero sabi dito, pagkatapos ng Panginoong Jesucristo na mag-alay ng minsanan para sa lahat, siya'y umupo sa kanan ng Diyos. Ano ibig sabihin nun? Ang ibig pong sabihin niya, nung nag-alay ang Panginoong Jesucristo ng kanyang sarili, doon sa krus ng Kalbaryo, siya'y namatay at muling nabuhay, tinanggap po ng Diyos ang merit ng kanyang sacrifice at ang effect nito, permanent. Hindi na po kailangan mag-offer. Diba? Hindi na kailangan pumunta yung sinner doon sa priest para mag-offer ng animal. Hindi. Yung ginawa ni Jesus at yung efficacy o yung pagiging mabisa ng kanyang pag-aalay ng kanyang sarili, permanent na yun. So, ibig sabihin tayo bilang mga mananampalataya, kung tayo ay nagkasala, lalapit tayo sa Diyos sa pamamagitan ng bisa ng ginawa ng Panginoong Jesucristo. At ano po yung patunay na ang bisa ng Panginoong Jesucristo at ang kanyang pag-aalay ay tinanggap ng Diyos, nabuhay siya muli mula sa mga patay.
Sabi nga ng isang scholar, ang pangalan niya si Tom Schreiner, the resurrection of Christ constitutes evidence that His work on our behalf has been completed. Natandaan niyo, nung ang Panginoon nakapako sa krus, sabi niya, bago niya ibinigay ang kanyang huling paghinga, sabi niya, naganap na. Naganap na. No, sa English, sabi, it is finished. Naganap na. Ano yung sinasabi ng Panginoon na naganap na? Naganap na ang kanyang misyon ng pag-aalay ng kanyang dugo doon sa pamatayan niya sa krus ng Kalbaryo. At anong patunay na yung pag-aalay ng Panginoong Jesucristo ng kanyang dugo ay tinanggap ng Diyos at ang bisa nito ay magpakailanman, nabuhay siya ulit. Nakita niyo yung koneksyon. Ang Panginoon ay namatay, pero siya ay muling nabuhay. Hindi po natin dapat kalimutan bigyan ng pantay na emphasis itong dalawa na ito sa ating gospel preaching. Hindi po magiging effective yung offer natin ng forgiveness of sin at yung redemption at yung pagpapatawad ng Diyos if we do not see the connection between the death and resurrection of the Lord Jesus Christ. Let's move to the second one. So hindi lang kasi vindication ni Jesus, no, na yung kanyang sacrifice ay tinanggap ng Diyos at ito yung tinutukoy ng lumang tipanan. Importante din na makita natin ang connection ng resurrection dun sa mga naging Christian. Ang resurrection, ang patunay na ang ating justification ay totoo. Ito yung ibig sabihin at significance ng resurrection para sa atin bilang mga mananampalataya. Mahalaga para sa atin, no, yung makita yung connection ng bawat isa. Actually sa Biblia, yung mga connection ng mga words, no, mahalaga yan. Halimbawa, dito po sa talatang pinag-aaralan natin, meron pong isang salita dito na 2 beses na inulit. Yung pong salitang upang. Upang, no, sa Greek, ang word na ginamit, dia. Sabi ng iba, magkaiba daw yung ibig sabihin ng unang upang dun sa pangalawang upang, dun sa first dia, dun sa second dia, no, sa Greek. Pero kung naniniwala na parehas lang ibig sabihin nila, ang anong tinutukoy dyan, yung salitang ito ay tumutukoy dun sa anong naging resulta ng resurrection ni Jesus sa kanyang mission as the Messiah. Ang Panginoong Jesucristo, siya ay inihandog ng kanyang sariling ama doon sa krus ng Kalbaryo, sapagkat sa pamamagitan ng kanyang kamatayan sa krus, mabibigyan ng kasiyahan yung katarungan ng Diyos at maaalis ang puot ng Diyos sa mga makasalanan at sa pamamagitan din ng kanyang muling pagkabuhay. Upang sa, yung upang sa pamamagitan ng kanyang kamatayan, maalis ang galit ng Diyos at upang sa pamamagitan ng kanyang muling pagkabuhay, magkaroon ng katiyakan ang kaligtasan ng mga mananampalataya ng Panginoong Jesucristo. So magkaugnay talaga. Yung kamatayan ng Panginoon na nag-alis ng galit ng Diyos, doon sa muling pagkabuhay ng Panginoon para sa katiyakan na yung ating kaligtasan ay totoo. Tandaan nyo si Adan at saka si Eva doon sa Garden of Gethsemane, Garden of Eden, no? Sa Genesis chapter 3. Doon pa lang ay sinimula na ng Diyos na bigyan ng katuparan yung kanyang pangako. Nahulog si Adan at si Eva sa kasalanan. Dapat mapahamak na sila doon pa man. Pero sabi ng Diyos, hindi. Mangangako ako na sa araw na ito, magsisimula na maisa katuparan ang aking pagliligtas. At alam niyo kung ano yung paraan ng pagliligtas ng Diyos sa pamamagitan ng kanyang ipinangakong Mesaya. At doon pa man, no, actually from eternity, kasama na yung plano ng Diyos na sino yung Mesaya, papaano siya magiging Mesaya, anong gagawin niya para maging Mesaya. Lahat yun included na. No, ganyan ang Diyos natin. No, hindi po nagpapasya ang Diyos dahil lang nakikita niya nangyayari sa sitwasyon ng mundo. Hindi, lahat ng nangyayari sa mundo, pinlano na ng Diyos. Bago pa man yan likhain ang lahat ng bagay. At dito makikita natin yung dalawang napakahalaga na katotohanan patungkol dun sa koneksyon ng kamatayan at muling pagkabuhay doon sa kaligtasan ng mga mananampalataya na katulad natin. Yung una,
Gusto ko ipakita sa inyo the activity of God the Father in the resurrection of the Son. The activity of God the Father in the resurrection of the Son. Anong gusto ko ipakita dito? Doon sa connection between the death and resurrection of the Lord Jesus Christ, there is someone who is actively involved. And without this someone who is actively involved dun sa kamatayan at muling pagkabuhay ng Panginoong Jesucristo, nothing will be accomplished eh. And who is that? The Father. God the Father. Dito makikita natin, kasi madalas, di ba, pag pinag-uusapan yung gospel, laging si Jesus Christ yung binibigyan ng emphasis. Si Jesus Christ yung Messiah, si Jesus Christ yung Savior, si Jesus Christ yung nag-alay ng sarili niya dun sa krus ng Kalbaryo, si Jesus Christ yung namatay, si Jesus Christ yung muling nabuhay, si Jesus Christ yung pumalik sa langit, si Jesus Christ yung muling babalik sa huling araw. Hindi ko sinasabing mali po yan. Kaya lang ang sinasabi ko, huwag nating kalimutan na ang gawain ng pagliligtas ay hindi lang gawain ni Jesus Christ. Ang gawain ng pagliligtas, kasama po doon yung kanyang kamatayan at muling pagkabuhay, gawain ng buong Trinity. Kasama po doon yung God the Father. God the Father was actively involved. Kasi sino po ba yung nag-alay sa Panginoong Jesucristo sa krus? Dapat tanungin mo sa sarili mo yan. Nung si Jesucristo, di ba sa Old Testament, yung sacrifice dinadala nino nung Hudyo o nung Israelita na gustong humingi ng tawad sa Diyos. Tama? Siya yung nagdadala ng hayop na walang kapintasan. Yung papatayin, tapos kukuhanin yung dugo, tatapon sa altar, yung laman ay susunugin. Merong nagdadala, merong nagde-deliver ng animal sacrifice doon sa temple. Ngayon ang tanong, kung si Jesus, yung katuparan ng anino ng pag-aalay ng mga hayop sa lumang tipan, sino nag-alay sa kanya sa krus? Sino nag-alay sa Panginoong Jesucristo sa krus? Sasabihin, di yung mga Hudyo, tsaka yung mga hentil na pumatay sa kanya. Totoo na merong kinalaman yung mga Hudyo na kaaway ni Jesus, tsaka yung mga hentil, yung mga Roman soldiers na nagpako sa kanya sa krus at naging dahilan ng kanyang pagdurusa sa krus. Pero, kasangkapan lang sila nino. Kasangkapan lang sila ng Diyos Ama. At ang isa sa mga pinakakamanghamanghang connection nito dun sa lumang tipan ay yung ginawa ni Moises, yung ginawa ni Abraham sa kanyang anak. Natatandaan niyo yun sa Genesis 22? Sabi ng Diyos kay Abraham, yung anak mong si Isaac, dalhin mo dun sa bundok ng Moriah, pagkatapos ialay mo sa akin. Alam niyo ibig sabihin nun? Malinaw kay Abraham na ang ibig sabihin ng Diyos, papatayin niya si Isaac doon sa altar, doon sa bundok, sa ibabaw ng bundok na yon. Sumunod ba si Abraham? Sumunod siya. Ba alam natin yung kwento sa Genesis 22, nung papatayin niya na si Isaac, sinaway siya ng Diyos. Di ba sabi ng Diyos, huwag mong patayin yung anak mo. Tapos nagbigay ang Diyos sa kanya ng handog, bigla na nagkaroon ng di ba? Parang miraculous yung event na nagkaroon ng hayop doon na pulupot yung sanga doon sa sungay. At yun yung inalay ni Abraham. Hindi niya pinatay si Isaac. Pero tingnan niyo yung ginawa ng Diyos doon sa nag-iisa niyang anak doon sa krus ng Kalbaryo. Si Abraham, hindi siya pinayagan ng Diyos na patayin niya yung kanyang anak na si Isaac. Pero ang Diyos Ama, hindi niya pinigilan yung kanyang sarili na patayin yung kanyang bugtong na anak doon sa krus ng Kalbaryo. Ano sabi doon sa Romans chapter 8 verse 32? Siya, ang Diyos, na hindi ipinagkait ang kanyang sariling anak, kundi ibinigay dahil sa ating lahat. Sino nag-alay sa Panginoong Jesucristo doon sa krus? Ang kanyang sariling ama. Hindi niya pinagkait ang kanyang anak. Hinayaan niyang mamatay ang kanyang anak sa krus. Bakit? Dahil sa pamamagitan nun, magkakaroon ng katubusan ng mga makasalanan katulad natin. Pero hindi doon tatapos yung tanong. Sino yung muling bumuhay sa Panginoon mula sa mga patay? Sabi ng mga matatalinong tao, di binuhay ng Panginoon yung kanyang sarili. Wala naman pong mali doon. Totoo naman din po yun, no?
Kasi sinabi niya dun sa John na kaya kong ibigay ang buhay ko, kaya ko ding bawiin. So, ibig sabihin nun, kaya ng Panginoon na ibigay ang buhay niya, mamamatay siya, kaya niya ring bawiin at muling mabuhay. Diyos siya eh. Diba? Posible sa Panginoon. Pero ang tanong, ang Panginoong Jesucristo nga ba talaga ang sentro ng resurrection? Did the Lord Jesus Christ, is He the only one, no, na bumuhay sa kanyang sarili? Sabi ko sa inyo, no, ang gawain ng pagliligtas, gawain ng Trinity. No? So, hindi natin bibigyan ng emphasis masyado yung ginawa ng Holy Spirit doon sa pag-aalay ng Panginoon. Part din ng offering ng Panginoong Jesucristo, hindi lang yung Father, maging yung Holy Spirit. Pati sa resurrection, no? Sino ang nag-resurrect sa ating Panginoon? Ang Ama. Yun yung sinabi dun sa Acts chapter 5 verse 30. Acts chapter 5 verse 30. Sabi ni Peter, ibinangon ng Diyos ng ating mga ninuno si Jesus na inyong pinatay nang ibitin niyo siya sa isang punong kahoy. Sa bibig mismo ng apostol, no, na inspired ng Holy Spirit, no, sinabi na ang bumuhay mula sa mga patay sa Panginoong Jesucristo, walang iba kundi ang kanyang Ama. Some point ko lang, kailangan natin bigyan ng balance dito, no, sa pagpipresent natin ng gospel. Totoo, ang Panginoong Jesucristo, active siya sa kanyang ginawa para maging Mesyas. No, siya yung nabuhay, siya yung nag-alay ng kanyang sarili, willing siya sa kanyang pag-aalay, willing siyang namatay, willing siyang muling nabuhay. Pero mas active din ang Ama. No, kasamang pagiging active ng Panginoon, active ng Ama. At active din ang Holy Spirit. No? Wala na po tayong time. Pero kahit ang Holy Spirit, makikita mo sa bagong tipan na nagsasabing, binuhay niya ang Panginoong Jesucristo mula sa mga patay. Trinity talaga yung nagligtas sa atin. Pero for the sake of this preaching, gusto ko lang sabihin na ang Ama, active siya. At siya ang bumuhay. Siya yung nag-alay sa kanyang anak. Siya rin yung muling bumuhay sa kanyang anak. Amazing, no? Kaya hindi ko talaga maintindihan kung bakit may mga tao na pinipilit, kaya ko iligtas yung sarili ko. Hindi ko kailangan ng Diyos para pumunta sa langit. Kung dito pa lang, no, sa pinag-uusapan natin, malinaw na ang lahat ay naganap dahil sa gawa ng Diyos. Ang Diyos Ama, Diyos Anak, Diyos Espiritu Santo, aktibo silang lahat sa kamatayan ni Jesus, sa kanyang muling pagkabuhay. Secondly, finally, hindi lang natin tiningnan na aktibo ang Diyos Ama, Banal na Espiritu, sa kamatayan at muling pagkabuhay ng Panginoong Jesucristo. Dito makikita natin, itong ginawa na ito ng Diyos, the triune God, sa death and resurrection ni Jesus, has very important bearing sa ating salvation. Passivity, the passivity of the believers and the fruit of resurrection. These truths should add to the joy and assurance of our salvation because both God the Son and God the Holy Spirit, and also including the God or God the Holy Spirit, involved sa ating pong salvation. Ano pa bang mas assuring doon? The triune God worked towards our salvation. Ako, ito yung source ng joy ko. Ito yung source ng assurance ko sa aking salvation. Ang Diyos Ama, Diyos Anak, maging ang Diyos Espiritu Santo, involved sila sa kamatayan ng Panginoon at maging sa kanyang muling pagkabuhay. Ang ating katubusan, pinlano ng Diyos Ama. Anong ginawa ng Diyos Anak sa plano ng pagliligtas ng Diyos Ama? Sinakatuparan niya. Siya yung nagkatawang tao. Siya yung inalay dun sa krus. Siya yung muling nabuhay pagkatapos siya mamatay. At ang Banal na Espiritu, siya man ang nag-a-apply ng epekto ng ginawang pagliligtas ng Diyos dun sa mga hinirang. Diba kanina sa Bible class pinag-usapan natin, ang katungkulan natin mag-preach ng good news, pero ang Diyos ang nagliligtas. Papaano? Pagka na-born again. Diba yung mga makasalanan, tutugon sila sa pamamagitan ng pananampalataya. Sino ang nagbo-born again sa isang makasalanan? The Holy Spirit. John chapter 3. Kita mo yung connection? How marvelous this salvation really is. Kaya kung ikaw hindi ka pa mananampalataya, tigilan mo na yung
paniniwala na kaya mong iligtas yung sarili mo. Kinailangan na ang Diyos Ama, Diyos Anak, Diyos Espiritu Santo kumilos para ang Mesyas ay dumating dito sa ibabaw ng mundo, mabuhay na walang kasalanan, maialay dun sa krus ng Kalbaryo at muling mabuhay para magkaroon ng paraan ng kaligtasan. Ang Diyos lang ang ating pag-asa, ang Diyos lang ang paraan. Kaya itong resurrection, which is the very proof na yung ginawa ng Diyos sa pamamagitan ni Jesucristo ay totoo at ganap, ay napakahalaga. Sabi nga ni Paul dun sa 1 Corinthians 15:17. At kung si Kristo ay hindi muling nabuhay, walang kabuluhan ang inyong pananampalataya, nananatilin pa rin kayo sa inyong mga kasalanan. Pag nanood ka ng YouTube, makikita mo doon masyadong binibigyan ng so much attention yung mga dating pare na namatay na hanggang ngayon nandun pa rin, di nabubulok yung katawan. Yung dating madre na namatay, nandun, nakadisplay doon sa simbahan. Hanggang ngayon, buo pa rin. Sabi ng mga expert, sinitiskan pa namin yung katawan niya, buo pa rin yung mga internal organs niya, and so on and so forth. Walang baho na nanggagaling sa kanya. Anong ginagawa ng mga deboto? Pinupunasan ng mga panyo at ipinupuna sa kanilang mga mukha. Na tila baga meron silang tatanggapin na biyaya mula sa Diyos sa pagpupunas dun sa mga santo na hindi nabubulok. Ang tanong, buhay ba yon? Hindi. Nananatili silang patay. Pero ang Panginoong Jesucristo, totoong dumanas ng kamatayan na katulad nila, inilibingan ng 3 araw, pero hindi na natiling patay, siya'y muling nabuhay. Kaya mahalaga yung resurrection. Kaya si Jesus lang ang Savior. Sabi ni Paul, kung hindi totoong nabuhay muli si Jesus, walang saysay yung pananampalataya nyo. Pero salamat sa Diyos. Bakit? Nabuhay siyang muli. Nabuhay na muli ang ating Panginoong Jesucristo. Our Lord Jesus died on the cross. Tinanggal yung pot ng Diyos, nasatisfy yung katarungan ng Diyos, namatay siya, at muli siyang nabuhay. Ngayon, ang lahat ng sumasampalataya kay Kristo may katiyakan ng kaligtasan. Bakit? Ang tagapagligtas nila nabuhay muli mula sa mga patay. Kaya pag tinanong ka, anong katiyakan na yung kaligtasan? Ng Panginoong Jesucristo ko na nag-alay ng kanyang sarili para sa akin, para maalis ang galit ng Diyos sa akin, para patawarin ako ng Diyos sa aking mga kasalanan, muling nabuhay. Muling nabuhay. Kaya sa ating celebration ngayon ng Lord's Supper, hindi lang natin naalalahanin ng Panginoon na matay. Kasama po doon, pagsi-celebrate natin na ang Panginoon muling nabuhay. Muling nabuhay. Kaya salamat sa Panginoon. Ito ang kumpletong ebanghelyo. At ito ang ebanghelyong naranasan natin. At ito ang ebanghelyong pinapangaral din natin sa iba. Manalangin po tayo. Aming Ama, salamat. Napakabuti mo sa amin because we experienced a complete gospel message. A complete good news na ang aming Panginoon pinangako ninyo sa lumang tipan, pinatotohanan ng mga propeta, ng mga apostol sa bagong tipan, na buhay, nag-alay ng kanyang sarili, namatay at muling nabuhay. Kayo mismo ay nagpapatunay nito kasama ang testimony ng Holy Spirit that Jesus died and rose again. At ito yung nagpapatunay na siya yung Mesyas, siya lang ang Savior, at ang sino mang mananampalataya sa Kanya dahil siya muling nabuhay, siguradong ligtas. Siguradong may buhay na walang hanggan. Siguradong tinubos. Siguradong pinatawad sa kanilang mga kasalanan. At sigurado na magmamana ng bagong langit at ng bagong lupa. Dalangin po namin, O Diyos, sa aming celebration ng Lord's Supper ngayon, hindi lang namin maalala ito, kundi ma-experience namin. Kahit Christian na kami, ma-experience namin yung blessing ng death and resurrection ng aming Panginoon. Sa mga hindi pa Christian, sana ma-experience nila the power of His death and resurrection, which is iligtas sila mula sa poot ng Diyos at maranasan nila yung kapatawaran mula sa kasalanan na magdadala sa kanila sa kapahamakan. Sana iligtas mo sila, Panginoon.
Ito po ang aming dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen.